Ako si Christine Belien. Belien pala. Belien. Tatay ko ay taga Bicol, so marami akong karanasan tungkol sa palayan. Dahil tumira kami doon ng ilang taon, 4 na taon. At yung bahay ng lolo ko ay nasa unahan lang ay palayan. So, nag-aaral ako ng UP, Philippine Studies. Nag-MA din sa UP, nagtuturo permanent sa Ateneo, nagtuturo ng panitikang Filipino, nagtuturo sa MA ng Children's Literature, pagsulat at saka ng teorya, produksyon. At ngayon ay nag-PhD sa Hong Kong Baptist University at umuwi lang ako para sa Chinese break. Para dito. We asked Christine to interview isang babae na lumaki sa Cordillera na ngayon opisyal sa NCIP, National Commission for Indigenous Peoples. Tapos, yung kwento ni Grace Pascua, yung taga-NCIP, translate ni Christine into a children's story na i-illustrate, and you will see the work in Palay Bigas Kanin. So, yun yung ginawa ni Christine. Si Christine ay isang dalubhasang storyteller. Madami siyang mga trabaho na nakapublish ngayon with what? Anvil, Tahanan, Adarna. So, primarily children's books. Children's books. Yun yung specific interest mo. So, ang interest ko talaga ay magkwento para sa mga bata sa pamamagitan ng storybooks, ng dula, no, ng telebisyon kung may pagkakataon, at pelikula kung sakali meron man. At naniniwala ako na yung pagsusulat para sa mga bata, hindi lang basta pagsusulat para sa kanila na instinct lamang o dahil gusto ko, pero kinakailangan ko ng isa ring mas malawak na background katulad ng kasaysayan ng bata, kasaysayan ng panitikang pambata kung meron man sa Pilipinas. At kung wala, ikaw ang gagawa. Kung meron man, mas maganda. Kung wala, dahil yun tayo, oo, hindi yun kakulangan. Ako, lumaki ako na may storyteller ako kasama nanay ko. Na swerte ako, isa siguro ako sa mga huling nakaranas na pinapatulog sa kwento. Sa kwento. Ginagawa mo ba yun? Sa mga pamangkin ko, may 2 akong pamangkin noon. Pinalaki ko sila sa kwento. Sila yung unang nakakabasa ng mga sinulat ko. Sila yung unang nakakaalam ng mga dula ko. Sila yung test market mo? Sila yung test market. At sinasabi talaga nila yung, hindi ko maintindihan tong bahaging ito. Halimbawa. So, i-rewrite ko yun. Bakit nangyari to? So nakikita ko ano yung mga kulang, ano yung hindi maintindihan ng bata. At palagay ko, mabigat silang kritiko. Bigat, no? Mabigat, kasi totoo yung sinasabi nila. So yung approach sa school na pag hindi mo naintindihan ito, bobo ka, baliktad. Dapat, hindi mo ito naintindihan, there must be something wrong with the book. Oo. Malamang, yung sa mata ng bata, hindi naging malinaw sa kanya yung character, hindi buo sa kanya yung character, hindi malinaw sa kanya yung senaryo ng event, ng pangyayari, o hindi makatotohanan sa kanya kung papaano binigyan ng solusyon yung problema, kasi masyado siyang biglaan, halimbawa. At hindi nakasama yung bata dun sa pakikipagsapalaran dun sa loob ng kwento. Maaaring ganun. Nakikita ko parang malaking kinalaman yung prinsipyo ng pagkikwento sa bata sa edukasyon. Kasi ang nangyayari nga sa edukasyon, pag hindi naintindihan ng bata, binibintangan yung bata. Di ba? Na mahina ka, hindi ka nakakaintindi. So actually, the teacher should also look at the material and the manner with which the material is presented. No? Hindi mo pwedeng bintangan yung bata, siya nga yung kliyente mo eh. Tsaka siguro ang nangyayari ngayon, nakikita nila yung kwento bilang, dahil bahagi siya ng curriculum, no? Nakikita nila ito bilang isang napaka-technical, technical na bahagi ng syllabus, no, ng isang subject. Pero hindi nila maintindihan, may imahinasyon yung bata. Ang problema rin dito yung paano mo kikilalanin yung bata. Kasi sa akin ang prinsipyo ko bilang manunulat, hindi mabait ang bata. Hindi mabait ang bata? Hindi mabait ang bata. Okay, ngayon ko na narinig. Kaya maraming kwento dahil hindi siya mabait, dahil sumusuway siya sa mga ano yung dapat gawin. Kaya may makikipagsapalaran, no? Kaya nga na-appreciate halimbawa na si Harry Potter kasi pumupunta ng Forbidden Forest kahit na forbidden siya, no? Yung bata may sarili siyang lohika.
may sarili siyang imahinasyon, no? May sarili siyang wika, may sarili siyang paniniwala tungkol sa wika na yon. No? Para sa akin nga, ang ganda-ganda rin pag-aralan ng bata na, di ba kung minsan sasabihin niya na, ang pangit mo. Tapos naapektuhan yung bata. Tapos sabihin niya, ay naku, papatayin kita. Papatayin kita kasi sinabi mo pangit ako. Pero para sa kanila may bisa yung salita, may bisa yung wika. Baka yun yung hindi natin nakikita. Paano nagkakaroon ng bisa ang salita sa pamamagitan ng pagkukwento? Kasi para sa mga bata, totoo siya. Dinadala siya sa isang daigdig, sa isang imahinasyon na naroon sila. Diba? At naiintindihan nila yung mundo sa ganong klase ng pagtingin. At dapat rin makita, no, ano rin yung background ng batang ito. Kasi ngayon, palagay ko dahil nga sa yung urbanisasyon, industrialisasyon, modernisasyon at globalisasyon, may mga bata rin na naiiwan. At maganda itong proyekto na ito kasi merong isang basehan, no, ng karanasan yung mga bata at yun yung kinakain nila. Yun. At doon ito nagsisimula. Kanin. Lahat, anuman yung strukturang panlipunan na ginagalawan ng bata, anuman yung karanasan niya, pinag-iisa sila ng kanin. No, bigyan mo siya ng burger, sabi niya, Mami, hindi pa ako kumain kasi nag-burger lang kanina. Lang. Kasi hindi siya kumain ng kanin. Di ba? Wala yun sa karanasan. Meron ka bang maalala sa childhood mo related to storytelling? Ano yung first experience mo ng storytelling? Ang tatay ko, pag umuwi siya mula sa pabrika, isang manggagawa na sa pabrika ang tatay ko at sekretarya sa pabrika yung nanay ko, doon sila nagkakilala. Pag umuwi sila, yung tatay ko, marami siyang dalang kwento sa akin. Marami siyang uwing kwento. No? So, kukwentuhan niya ako. Tungkol sa pabrika? Iba-ibang kwento. At nalaman ko, nung tumira na kami sa Bicol, nakuha rin niya ito sa tatay niya, na mahilig rin magkwento ng mga kwentong bayan. Isang karanasan ko na natatandaan ko, dahil ngayon natatawa na ako, yung lolo ko, nagnanganga siya, di ba ritual ang pagnanganga kung paano mo. At meron siyang isang upuan. Siguro upuan to na nakuha lang sa isang elementary school, no? Yung meron pa siyang yung armrest, di ba? At merong ganun doon sa bahay ng lolo ko, doon siya umuupo, tapos yung nganga niya. At sabi niya sa akin, Nene, manangaya digdita, magkwentuhan kita. Halika dito, magkukwentuhan tayo. Tapos kwento siya, sabi niya, alam mo ba, sa kabilang bayan dati, merong isang tao na mahabang-mahaba yung ari niya. At ang problema niya, paano siya makakapag-asawa? Buti na lang sa kabilang bayan, merong isang ring babae na kasing lalim ng balon yung ari niya. Bata ako noon. Sarinig ang tatay ko, galit na galit siya sa lolo ko. Pero ngayon ko naiintindihan na yung kwento kasi natin nung sa katutubong panahon, wala siyang censorship. Kahit na yung mga bugtong natin, dahil yung ari ay bahagi ng katawan ng tao. No? So, ikinukwento nila. So, ngayon ko yun naiintindihan. Pero natatawa ako dun sa karanasan na yun kapag naaalala ko. At kinukwento ko rin to sa mga estudyante ko pag naroon ako sa panitikang katutubo. Para maintindihan nila na yung censorship ay wala dati. Bata ka man, matanda ka man, may kwento. Nag-i-exist ang mga kwentong ito dahil totoo siya sa atin. Anong nangyari dun sa mahabang ari? Ay, hindi ko na kasi nga, yung tatay ko, pinigil niya. Sinensor niya. Isipin mo yung yaman ng kaalamanan, maaring nandun, na hindi napasa. Kasi sinabing bastos. So, hindi na ipagpatuloy yung kwento, pero doon ko unang natutunan ang kwentong bayan. Interesting yan kasi a lot of teachers ask me, how do we handle pornography? Anong gagawin natin sa pornography? Ako, iniisip ko naman, kayo naman nag-isip na pornography yan. Siguro, dahil wala yung mga ganong klaseng kwento, nagkaroon ng pornography. Oo. At saka yung una pa lang, no, nung pinapakilala mo sa bata, ano yung bahagi ng katawan niya, may sinesensor ka na kaagad. Oh, that's your Superman. Oo. That's your bird. Yung pamangkin ko, no, tinanong niya ako dati, sabi niya, Tita, bakit yung bird lumilipad, yung bird ko hindi? Tapos second question niya, Tita, ikaw ba may bird ka? Tapos hindi ko siya masagot kasi sabi, sa loob ko, hindi ako yung magulang mo. Pag sinabi ko sa'yo na hindi bird ang tawag dyan, baka mami sabihin mo sa tatay mo, sa nanay mo, iba yung pagpapalaki sa kanya. Pero doon pa lang kasi, meron ng censorship. No? So yung bata, lalong nag-wonder yung isip niya.
No? Ano yun? Tapos tatanungin niya, barkada niya. Tatanungin yung barkada niya. Tapos kung ano-ano nang masasagot. Kung ano-ano na. O yung internet, no? Na walang Internet. censorship. So, doon siya natututo. Laking bagay na storytelling. Ngayon ko lang na-appreciate. Kasi nagkikwento ka from your perspective. Ganyan pala yan. Ang daming tinatamaan na sources of wisdom. Marami. Na akala mo, fantasy lang ang pinag-uusapan. Pero, At marami siyang mga nivel. ang daming levels. Marami. Para ang sa akin, isa rin sa filosofiya ko sa pagkukwento, kapag nagkukwento ka, hindi lang isang level, yung isang one dimension na lang, hindi lang ganun, pero marami pa rin nababasa doon sa mga kwento mo. So, hindi lang yung anong nangyari. Ano yung nangyari? Oo. May mga simbolo. Oo, may mga kuminsan yung last ko na presentation sa isang PhD class ko ay Pen de Sara Pen. So pinakilala ko sa kanila yung Pen de Sara Pen, at ang reading ko doon sa Pen de Sara Pen ay subversive siya. Kasi 'di ba, ginto at pilak na namumulaklak sa tabi ng dagat. So golds and silver blossoming by the seashore. At sabi ko doon sa pagbasa ko sa kanya, isa itong uri ng bastardization doon sa wika ng Espanyol, ng Ingles, at ng natin, no, na nonsensical siya. Pero at the same time, historical din siya. Kasi yung bata, pinagtatawanan niya yung wika na ibinigay sa kanya, na iba-ibang impluensya. At may sinasabi siya tungkol dun sa, nakikita lang ba sa seashore yung mga ginto, tsaka yung mga pila? Kaya naririyan yung mga kolonisador. No? Tapos, syempre, interesting yun para dun sa mga klasiko. Dahil marami palang mga makabuluhan na kahit na sinasabi nating nonsensical. Hindi ko mag-gets yung pen. Paki-recite nga. Pen de Sara Pen, de Cuchillo, de Almacen, How, de Calabaw, de Batuted, sipit na mimilipit, gintot, pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. So, para pinaglaruan yung foreign words. Making fun of foreign words. Oo, na pinaghalo-halo siya. Yung gintot pilak, namumulaklak sa tabi ng dagat. Ang pumasok sa isip ko, yung mga pagbakbakan, yung mga patay na Kastila. Yun yung pumasok sa isip ko kasi yung mga armor nila, yung mga bland na buhok, namumulaklak sa Sipit tabi na bimilipit, di ba? Sipit, crabs. yung claw. Crabs. Baka kinakain yung bangkay. So, kahit yung mga simpleng awit ng mga bata, 'di ba, yung napapasa sa kani-kanila ring mga bata, yung Sharon, Love Gabi. Yan. Kahit na 1, 2, 3, asawa ni Marie, araw, gabi, walang panty. Pero mo paano nila naiisip yung mga ganun, bawal sa kanila yon. No? So, hindi natin dapat i-underestimate yung kakayahan ng mga bata. Kasi baka mas mulat pa sila kaysa sa atin. Oo. Kaya kung nagkukwento ka para sa mga bata, hindi mo sila pwedeng tingnan lang bilang binibigyan mo lang sila ng impormasyon. Kasi malamang marami rin silang impormasyon pero ikaw yung gumagabay lang sa kanila para mabigyan ng tamang tamang wisyo, tamang lohika, yung maisalugar ang mga bagay-bagay sa kanila. Maisalugar. Pero mabigyan pa rin sila ng espasyo, no, doon sa pagtubo ng sarili nilang imahinasyon. Kasi kailangan yon, no? May kaibigan ako, yung pamangkin niya, pinagalitan ng teacher kasi yung pagkukulay niya sa isang dahon ay kulay yellow. Sabi dapat green. Tapos sabi niya, hindi kasi na to yung papunta na siya sa pagiging tuyot. Hindi yung tinanggap ng teacher. Pero tingnan mo yung imahinasyon ng bata, ibig sabihin, may obserbasyon siya doon sa proseso ng kalikasan, paano nagbabago. Kaya maging yung mga kulay ay kaya niyang paglaruan. Tapos sinensor. Pero sinensor, no? Ito lang, green lang, green. So, yun. May pamangkin akong ganun, umiiyak pag-uwi. Kasi sabi, gumawa daw siya ng ahayop na kinulayan niya ng blue yung bata. Sabi ng teacher, all animals are black. So, hindi nag-exist ang giraffe, ang iba pang zebra. Pampabubo. So, baka inaalisan natin sila ng kulay. Di ba? Saka we're telling them not to trust their senses. Yan ang isang nakita ko sa education. Pag wrong ang observation mo mali. Don't trust your senses. Yun ang sinasabi ng teacher. Nung ikinuwento sa akin ni Grace Pascua yung karanasan niya sa Cordillera,
bilang bata na nagbabantay ng palayan, para akong dinadala din doon sa panahon niya, no? Parang nararanasan ko din yung aligasgas ng palay, no? Habang binabantayan nila, tapos paano sila naiinip, kaya doon sa pagkainip nila nagbabasa sila ng libro, no? Habang ang kasama nila ay yung bantay palay, yung scarecrow. Pwede natin kausapin si Christine na kahit mga 5 linggo hindi maubos ang kwento. Storyteller. Maraming salamat, Christine. Maraming salamat. We hope to do a lot more work together. Yes, Thank you very much. Salamat sa pagiging bahagi ng proyekto. Christine Bellien.